Samantala, nilinaw ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi iisang tao, kundi buong Kamara ang pumili sa bagong leader ng House of Representatives. Kaugnay niyan, iginiit din ng presidential son na dapat harapin ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ang mga ibinabatong akusasyon laban sa kanya. Nagbabalik si Mela Lesmora sa sentro ng balita, live. Naomi mismong si House Majority Leader Sandro Marcos na nga ang nagsabi na dapat ay umuwi na sa bansa si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Kasabay niyan, may buwelta rin siya sa naging pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte. I'm going to be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. They are too severe and it's dragging the house in the mud. Pinapauwi na rin ni House Majority Leader Sandro Marcos ang kanilang kasamahan na si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Sabi ni Congressman Marcos, dapat ay harapin ni Co ang mga akusasyong ibinabato laban sa kanya, kabilang na ang mga issue sa budget at flood control projects sa bansa. Kahapon, formal na ring nagbitiw si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez bilang House Speaker para bigyang daan ang malaya at patas na investigasyon ukol sa issue. Parehas kasi silang nadadawit ni Co sa usapin. The House has been under fire for the past few weeks, so obviously morale is low. But I'll be the first one to tell all of you, some of that blame is deserved and warranted. So I think the House needs to reform. The House needs to be accountable and the House has to be answerable to the Filipino people, and I hope that's what the leadership of Speaker Bogie D brings. Kasabay naman ito, nilinaw ni Congressman Marcos na hindi lamang siya ang pumili kay House Speaker Faustino Bogie D III, kundi ang buong Kamara. Ito ay bilang tugon sa naging pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na siya umano ang nagkumpas nito. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sa ilalim ng bagong liderato ng Kamara, umaasa si Congressman Marcos na magiging maayos ang sistema sa tulong ng bawat mambabatas. Pagdating naman sa mga deputy speaker at mga leader ng iba't ibang komite, sa tingin niya, wala pang magiging pagbabago, lalo na't abala ang lahat sa pagpasa ng proposed 2026 national budget. Hindi kaya ma'am. We start plenary debates on Monday. Hanggang madaling araw yan, and then there are no committee hearings actually. We don't do committee hearings during the plenary debate so that all members are encouraged to be on the floor. So kung walang committee hearings, wala namang kailangan baguhin in terms of the composition of the chairmanships and the leadership of the House. Naomi, ang iba pang kongresista naghayag na rin ng suporta sa liderato nga ng bagong House Speaker Bogie D at inaasahan natin na sa mga susunod na araw ay magkakaroon nga din sila ng iba pang panayam. At Naomi, patungkol naman sa naging pahayag nga ni Congressman Marcos ukol kay Congressman Duterte ay naglabas na rin ng pahayag si Congressman Paulo Duterte na wala umano siyang hinahanap na budget dahil wala namang flood ghost project sa Davao City. Naomi? Mela, may schedule na ba kung kailan din nahaharap sa media ang bagong speaker? May mga inanunsyo din ba siyang mga specific plans o reforma na gusto niyang gawin? Naomi, sa ngayon nga inaabangan natin kung magkakaroon o kailan yung magiging press conference at pagharap sa media ng bagong House Speaker. Pero tiniyak naman ng kanyang tanggapan na yan ay mangyayari sa mga susunod na araw. At Naomi, sa kanyang talumpati kahapon, iginiit ni House Speaker Bogie D na talagang tututukan niya yung paglaban sa katiwalaan ng Kamara at sa mga katiwalaan nga na idinadawit nga yung ilang kongresista at tiniyak niya na wala silang kinikilingan. Sa ngayon, Naomi, talagang isa sa mga priority nga ng House leadership itong pagpasa on time ng panukalang pondo para sa susunod na taon. At kapag humarap nga siya sa isang press conference, itatanong pa natin yung magiging direksyon ng bagong liderato ng Kamara. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmores.